Ang pagpapatuloy, sa Market District 7, makikitang nakatanaw si Black Cat sa mga gusali na tila ba ito'y naghihintay, nang biglang nakatanggap siya ng isang notification mula sa ruler of the other side, tanong nito kung kailan darating ang singsing. Sinabi ni Black Cat na paparating na ito gamit ang portal pagkatapos dumaan sa normal na proseso. Binomba naman ng notification ang pusa at nakalagay dito na ang ruler of the other side ay nauubos na ang pasensya. Takang-taka naman si Black Cat kung ano ang nangyayari. Dahil sinunod lamang niya ang utos ng former Black Cat na bantayan ang relic na mula sa End Era, at ito ang unang beses niyang makita ang constellation na nagkakaganito. Maya-maya pa ay napansin niya ang pagliwanag ng portal senyales ng pagdating ng singsing, agad niya itong nilapitan at sa isip-isip niya ay sanay kahit papaano ay mapakalma ng singsing ang constellation. Mabilis niya itong binuksan at winika sa constellation na dumating na ang singsing na kanina niya pa inaantay, bigla na naman binomba ng notification ang pusa at nakalagay dito na, siya ay dumating na. Sa kabilang banda, matatandaan na habang naglalakad ang ating bida ay bigla siyang hinarangan ni Desera. Tinanong ni Joyok kung sino ang walang hiyang ito, nakangiti namang tugon nito na kung kailangan pa bang malaman niya iyon. Sinabi ng ating bida kung ganun ay ipagpapalagay niyang may kailangan siya sa kanya, pilosopo namang sumagot ang hangal na hindi siya mag-aabala pumunta ng bundok upang hanapin ang binata kung wala siyang kailangan. Winika ni Joyok kung may kinalaman ba ito sa tangkang pagpapatalsik sa kanya sa paaralan, kinumpirma naman ito ni Desera at sinabing mabilis itong makaunawa sa mga nangyayari, agad naman itong itinanggi ng binata, wika nito na kahit sino ay mauunawaan agad ang nangyayari. Dagdag pa nito, nahalata naman sa mukha niyang mukhang hangal na wala itong gagawing mabuti, nag-init naman ang dugo ni Desera sa mga pahayag ng binata, winika nito na sa tingin ba ng binata ay kaya niya ang lahat porkit siya ang top student ng Valhalla. Habang sumusugod ay winika pa nito na siguraduhin niyang hindi siya bibiguin ng binata, mabilis naman na ilaga ni Joyok ang pag-atake ni Desera, nang tumama ito sa isang puno ay naputol ito sa sobrang lakas ng atake. Wika nito, na maswerte siya at hindi siya tinamaan nito dahil siguradong patay na siya sa isa pa lamang pag-atake, nakangiti namang sinabi ng ating bida na masyado kasing mabagal ang atake nito kaya't hindi siya tinamaan, subalit sa isip ni Juhyok ay mas malakas pa ang hangal na ito kaysa kay Seiyoko, dahil ang suntok na iyon ay siguradong malakas, dagdag pa nito, na kung tinamaan siya nito ay siguradong may kalalagyan siya, dahil sa hina ng katawan niya ngayon. Napangiti ang binata. Dahil hindi siya pwede makipagsabayan dito ay gagamit na lang siya ng simpleng paraan, kumaripas ito ng takbo papunta sa kagubatan na ikinagulat naman ni Desera. Hinabol niya ito at winika na tama ang desisyon nitong tumakbo, dahil bukod dito ay wala na siyang ibang pagpipilian pa. Dahil kung hindi ito tumakbo ay papatayin niya ito sa gulpi. Habang magpapakawala ng atake ay winika pa nito na ang pagtakas ay hindi uobra sa kanya. Nang makakuha ng buwelo ang ating bida ay huminto ito, at nagpakawala ng isang malutong na suntok patungo sa mukha ni Desera. Habang patama ang suntok ay nakikita na ni Desera ang langit, at naisip niya na hindi man lang niya namalaya na nasa harapan niya na ang binata, sa pagtama ng suntok ay halos mamuti ang mata ng hangal sa sobrang lakas ng atake. Sa pagtalsik nito sa lupa ay mabilis siyang inatake ni Joyok gamit ang paa, na animoy papatay lamang ng isang insekto. Subalit sa kasamaang palad ay mabilis niya itong naiwasan, nang makita ni Desera ang lakas ng pag-atake ay labis itong pinagpawisan. Sinabi ng ating bida na may swerte pa din palang natitira sa hangal dahil hindi ito tinamaan, nagngit-ngit naman sa galit si Desera dahil sa pinagsasabi nito sa kanya, habang nagpupunas ng luha ay tinanong nito kung sino ba talaga ang binata. Winika ng ating bida na ang akala niya ay alam nito ang lahat. Dahil alam niyang isa siyang top student ng Valhalla, halos isumpa na ni Desera ang pangalan ni Joyok sa galit, iniisip niya kung ano klase ng elixir ang ginagamit nito, naalala naman ni Desera ang bahay nila, ang branch family ng Bentrick clan, ang mga magulang niya ay ginagamit ang kanyang talento sa pag-absorb ng mga elixir upang mapataas ang estado nila sa buhay. Ang lahat ng klase ng elixir na ibinibigay sa kanya ay nagagawa niyang tunawin ng walang problema. At ang bawat bote ng elixir na ito ay umaabot ng daan-daang bilyon ang halaga. Sa edad na 16 na taong gulang ay halos kasing lakas na niya ang mga nasa hustong gulang na,
ang magulang niya ay ninais siyang gamitin upang makatanggap ng pagkilala sa main family. Subalit hindi niya ninais na mabuhay ayon sa kagustuhan nila kaya't pinaslang niya ang mga ito, dahil sa nag-uumapaw na kapangyarihan ay naisip ni Desera na hindi niya kailangan ng papuri at kilalanin ng Bentrick family. Hindi nagtagal ay napasok na siya sa iba't ibang gulo, kaya't napagpasyahan ng vice head ng Bentrick clan na siya ay patalsikin na, subalit para kay Desera ay isa itong kalayaan, dahil ang pera at trabaho ay masosolusyonan sa underground world. Higit sa lahat ay hindi niya na kailangan sabihin pa sa clan kung ano ang gagawin niya. Kaya't pumayag siya sa hiling ni Rockdale dahil sa perang matatanggap niya, bukod pa dito ay interesado din siya makipaglaro kay Jo-Yok Kim, dahil ito ay top student ng Valhalla, at winalanghiya nito ang mga scout at reporter noong entrance ceremony. Dahil dito ay naisipan niyang masaya niyang paglalaroan ang binata, na halos dumating pa sa puntong hindi siya makatulog sa kakaisip kung ano ang gagawin niya sa ating bida. Subalit mababakas sa mukha ni Desera ang pagsisisi na parang gusto na nitong umuwi, at nagtataka siya kung bakit sobrang lakas ng binata, kaya tinanong niya ito kung ano ang elixir na ginagamit nito, dahil hindi niya alam na ang isa palang ampon ay may kakayahan ng bumili ng isang elixir. Labis-labis naman ang tawa ni Jo-Yok dahil sa pinagsasabi ni Desera. Natatawa nitong winika na kahit kailan ay hindi siya gumamit ng kahit anong elixir, na labis ikinagulat ng hangal na si Desera. Nangangatal naman sinabi ni Desera na kung ganun ay ano ang ginagamit nito at lumakas ang binata ng sobra. Sinabi ng ating bida na resulta ito ng araw-araw na pag-eeensayo at pag-eehersisyo. Wika pa nito na mali ang ikinumpara niya si Seiyoko sa isang katulad niyang hangal, dahil kabastusan ito para sa lalaki na may natural na talento. Nanggalaiti naman sa galit si Desera dahil sa mga pahayag ng binata, naisip nito na wala na siyang pagpipilian pa kundi gamitin ang kanyang huling alas, dahil ginagamit niya lamang ito sa ganitong sitwasyon. Inilabas ni Desera ang isang punyal at kasabay nito ang pagpapakawala sa kanyang katawan ng kulay itim na mana. Winika nito na nararamdaman niya ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan, may sasabihin pa sana ito subalit. Mabilis na lumundag si Jo-Yok sa harapan niya upang siya ay bigyan ng tadyak sa mukha, na labis namang ininda ni Desera. Sinabi ng ating bida na hindi siya hangal para panoorin lamang itong magbagong anyo, sa lakas ng pagkakatadyak ay napatalsik ito sa isang puno, na mabilis agad sinundan ni Jo-Yok ng isa pang atake. Halos maputol ang sinasandalang puno ni Desera sa lakas ng suntok na tumama sa mukha niya, at nagmamakaawa na ito na tumigil na ang ating bida. Sinabi ni Jo-Yok na hindi ito mabilis mawawalan ng malay, dulot ng pag-inom ng maraming elixirs, dagdag pa nito na kung naghahanap lamang ito ng away ay titigil na siya dito, subalit ibang usapan na kapag binantaan na ang kanyang buhay, bukod dito ay may nais pa siyang itanong. Subalit masayang sinabi ni Jo-Yok na bago ang lahat ay tikman muna nito ang kanyang kamao, dahilan upang mapatili ng malakas si Desera, sa dormitoryo ng Valhalla. Makikitang naghihintay si Rockdale sa magandang ibabalita ni Desera. Nakangiting iniisip ng hangal na sa pagkakakilala niya kay Desera malamang ay pinaslang na nito si Jo-Yok, ang maglinis ng patay na katawan ay masyadong matrabaho, subalit mabuti na lamang ay wala ito sa paaralan, dagdag pa nito na napakapalad niya, dahil nagkataon agad na lumabas ng paaralan ang ating bida. Kaya't masaya niyang inutusan si Yuria na ipagtimpla siya nito ng isang kapeng barako, na mabilis naman sinunod ng dalaga, nang biglang tumawag sa kanya si Desera. Pagkasagot nito ay agad tinanong ni Rockdale kung naturuan niya ba ito ng leksyon, subalit nagtataka ang hangal kung bakit walang nagsasalita, nang biglang nagulantang ito dahil ungol na lang ni Desera ang naririnig niya. Sinabi ng ating bida na malamang ay hindi nito naiintindihan ang mga pinagsasabi ni Desera, natural lamang iyon dahil dislocated na ang panga nito. Dagdag pa ng binata na hayaan niyang i-translate niya ang mga sinasabi nito para sa kanya, sinabi niya na nais niya ng isang stick ng insenso para sa libing niya, kaya tandaan niya ito, Rockdale Bentrick, na labis kinatakot ng hangal na si Rockdale, dahil alam na ni Jo-Yok na siya ang nagpadala kay Desera. Bago tayo magpatuloy ay nagpapasalamat ako sa inyo mga idol, dahil umabot na tayo ng 1,000 subscribers. Sana'y patuloy niyong suportahan ang ating channel para sa mga paparating pang susunod na videos. Sa takot ay mabilis na pinatay ni Rockdale ang tawag, naisip ng ating bida na ano na kaya ang gagawin niya kay Desera.
Sa kabilang banda, si Rockdale ay paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ni Joyok na tila ba'y nababaliw na. Hindi niya sukat akalain na magagawang bugbugin ni Joyok ang lahat ng kanyang mga pinadalang hangal katulad na lamang ni Lyric at Desera. Naisip niya na nalaman na ng binata na siya ang nasa likod ng mga pag-atake dito. Malamang ay ikinanta siya ng hangal na si Desera. Halos mabaliw na si Rockdale sa kakaisip na di magtatagal ay malalaman na ng Bentrick family ang kanyang mga kabulastugan. Kumalma naman ito nang maisip niya na hindi ito magiging malaking gulo. Dahil si Joyok ay hindi naman mula sa malaking pamilya, kaya't wala itong pwedeng lapitan upang sabihan ng mga nangyari, kaya't naisipan niya na tumigil muna sa panggugulo sa binata at bantayan na lang muna ang bawat pagkilos nito. Habang ang ating bida naman ay nagpatuloy sa paghahanap ng natitira niyang sikretong warehouse, tanong ni Varche kung basta na lamang ba nila iiwan ang lalaki at palalagpasin ang mga ginawa nito. Tugon naman ni Joyok na ire-report din nila ito kapag dumating na ang tamang oras, sa ngayon ay nakakalap na siya ng sapat na impormasyon, kaya't sapat na muna ito sa ngayon. Sinabi ng Tower Master kung bakit hindi niya na lamang ito pinatay upang mas mapadali ang lahat, mariin namang sinabi ni Joyok na ayaw niya nang bumalik sa dati niyang buhay, subalit kapag dumating ang ganong pagkakataon ay mahirap ito para sa kanya, dahil hindi na siya si Hyan O Kim. At siya na ngayon si Joyok Kim na isang estudyante. Sinang-ayunan naman ito ng Tower Master, subalit mayroon lamang isang bagay na ikinababahala niya, at iyon ay ang kulay itim na manang nakita niya kay Desera kanina, dahil ang manang ito ay parabang pamilyar sa kanya, kung naglabas sana ito ng kahit kaunti pang mana ay sigurado siyang maaalala niya kung saan niya ito nakita. Tanong nito sa ating bida kung wala ba itong napansin na kakaiba. Tugon naman nito na ang alam niya lamang na gumagamit ng itim na mana ay ang mga monster noong 300 taon na ang nakalipas. Dagdag pa ng ating bida na maaaring may kinalaman ito sa punyal na dala ni Desera na sinang-ayunan naman ng Tower Master. Naalala naman ni Varche kung paano sila nungalap ng mga impormasyon kay Desera. Tanong ni Joyok kung sino ang nag-utos sa kanya upang patayin siya. Dahil hindi makapagsalita ay tanging ungol lang ang nasa sambit nito, kaya't napagpasyahan ng binata na ibalik sa normal ang na-dislocate nitong panga. Muli niyang tinanong si Desera kung sino ang nag-utos dito, subalit hindi man lang sumagot ang hangal at mas pinili nitong manahimik, kaya't napagpasyahan ni Joyok na hawakan ang mga daliri nito, at winika na akala ba niya na ang pananahimik nito ay sapat na upang maligtas siya. Sabay mabilis na binali ng ating bida ang mga daliri ni Desera. Sa sobrang sakit ay napatili ito habang tinitignan ang mga bali niyang daliri. Winika ni Joyok na magsalita na ito bago pa niya baliin ang iba pa nitong daliri. Tugon nito na si Rockdale Bentrick ang nagpadala sa kanya doon. Naalala naman ng ating bida na ito ang lalaking nagpupumilit sa kanya na sumali siya sa kanilang clan. Tanong pa ng binata kung bakit nito tinanggap ang utos ni Rockdale, dahil hindi naman ito mukhang estudyante ng Valhalla, kaya't saang grupo ang kinabibilangan nito. Tugon nito na malalaman niya din ito pagdating ng tamang panahon, subalit tugon ni Joyok na hindi pa ba sapat ang nangyari sa mga daliri niya. Mabilis na sumagot si Desera at winika na siya ay mula sa Greatest Race, at siya ay isang mersenaryo na tumatanggap ng kahit anong trabaho kapalit ang malaking halaga. Sinabi naman ng ating bida na hindi ito mukhang mersenaryo, sa halip ay mukha lamang itong basagulero na ginagawa ang anumang maisip nito. Winika naman ng hangal na maaring mukha lang siyang basura para sa kanya dahil maswerte lamang ito. Dahil ang constellation na pinaglilingkuran ng Greatest Race ay tinatawag na Blade from the Back, at isa din siya sa contractor ng constellation na ito, kung mayroon pa sanang kahit 30 segundong natitira sa kanya kanina sigurado siyang iba ang magiging resulta ng laban. Napakamot na lang sa ulo ang binata at sinabi na may kadaldalan din pala ito. Kung nanahimik na lang sana siya pagkatapos umamin ay hahayaan niya na ito. Hinawakan ng ating bida ang bibig ni Desera na labis naman ikinabahala ng hangal. Wika ni Joyok na mas mabuti pang hindi na ito makapagsalita, at mabilis na binali ang panga ni Desera at tanging tili na lang ang narinig dito. Nagpa siya nang bumalik si Joyok at agad siyang kumalap ng impormasyon patungkol sa Greatest Race. Naisip niya na tama ang hinala niya na narinig niya na ito dati at grupo sila ng Wickeds o makasalanan. Ang labis niyang kinaiinis ay hindi niya nahanap ang kanyang sekretong warehouse dahil sa pinaggagawa ni Rockdale. Napaisip ang ating bida kung ano bang ginawa niya para dumating pa sa puntong ipapatay siya ng hangal na iyon,
subalit napagpasyahan niya na ang modernong problema ay kailangan ng modernong solusyon. Ang una ay nai-record niya ang pag-amin ni Desera. Subalit kailangan niya makahanap ng lugar upang isiwalat ito. Agad niyang tinawagan si Instructor Lilia na abala sa pagre-research. Masaya naman sinagot ito ng instructor, at tinanong kung pumapayag na ba ito maging assistant niya. Tumanggi naman ang binata at winika na kung may kakilala ba itong isang journalist. Kinabukasan ay nagkalat ang mga balita na ang isang estudyante sa Valhalla ay tinangkang patayin na mula sa Bentrick clan. Makikita ang balita sa lahat ng social media, at naging usap-usapan ito ng mga tao. Nakangiting winika ni Joyok na ito ang tinatawag na labanan sa modernong panahon. Sarkastiko namang sinabi ng Tower Master na para sa isang tao na galing sa nakaraang 300 taon ay mabilis itong makibagay sa modernong panahon. Tugon naman ng binata na nahirapan din siya ng una, subalit nag-focus lamang siya sa mga uso at panonood ng mga balita. Nang dahil dito ay natuto siya kung paano harapin ang ibang tao, subalit nagtataka ang binata na para bang may kakaiba sa nangyayari. Dahil ang gusto lamang niya ilantad ay si Rockdale, subalit ang mga reporter ay mabilis na nagtungo at dinumog ang buong Bentrick family. Naisip na lamang ni Joyok na hindi basta-basta ang journalist na ipinakilala sa kanya ni Instructor Lilia, hindi niya inaasahan ang mga ganitong pangyayari. Sa Bentrick clan press conference, sinabi ni Adelia na una sa lahat ay humihingi siya ng paumanhin sa biktimang estudyante at sa Valhalla Academy. Ang kanyang ipapahayag ay napag-usapan na ng mga opisyal ng Bentrick clan. Ang una ay ang insidente ay kinasasangkutan ni Desera Bentrick at siya ay matagal nang napatalsik sa pamilya. Ayon sa voice recorder sinabi ni Desera na si Bentrick Rockdale ang nag-utos sa kanya, subalit sila mismo ang kumuha ng ebidensya at napatunayan nila na ito'y nagsisinungaling lamang. Sa madaling salita ay walang kinalaman ang Bentrick family sa nangyaring insidente. Pero dahil isa dating miyembro ng Bentrick family ang kasangkot sa insidente ay responsibilidad nila ang magbayad para sa pinsala. Bilang isang head ng Bentrick clan ay personal siyang pupunta sa biktima upang humingi ng tawad. Patungkol naman kay Bentrick Rockdale na kasalukuyang nasa Valhalla Academy, kahit hindi siya direktang may kinalaman sa nangyari, ay naniniwala sila na may kinalaman ito sa mga Wickeds. Plano nila itong pansamantalang pauwiin upang makagawa ng sariling investigasyon, bilang dagdag ay makikiisa sila sa gaganaping pag-iimbestiga sa kanila ng prosecutor's office. Labis naman ang kabang nararamdaman ni Rockdale sa mga pahayag ng vice-head ng Bentrick clan, nang biglang tumawag ang kanyang ama. Sinabi nito na kailangan muna nito bumalik sa England at ito ay utos ng kanilang head clan, na agad naman sinang-ayunan ni Rockdale. Sa sumunod na araw, sinabi ni Desera sa isang interview na siya ay kumilos lamang mag-isa at walang kinalaman ang Bentrick family sa ginawa niya. Isip-isip ng ating bida na pinagtatakpan ng Bentrick family si Rockdale, subalit nagtataka siya kung bakit pa kailangan pumunta ng head ng clan para lamang humingi ng tawad. Napatigil si Joyok sa tapat ng teacher's office na isip niya na makita si Instructor Lilia dahil sa pabor na hiningi niya dito. Sa Valhalla Campus Cafe, nakangiting nakaupo si Instructor Lilia at nakatitig sa ating bida. Sinabi agad ni Joyok na hindi siya pumapayag sa nais nitong mangyari. Napatayo ang instructor at winika na wala pa naman siyang sinasabi. Tugon naman ng binata na sa mga tinginan pa lamang ng guro ay alam niya na itatanong nito kung pumapayag ba siyang maging assistant nito. Pabebe namang tanong ng guro kung ganun ay bakit siya nito tinawag. Alam naman nito na abala siyang tao. Nang bigla niyang naisip na tinawag siya nito para sa isang date, tugon ng binata na miski sa pangarap ay malabo itong mangyari. Sinabi ng ating bida na hindi niya tinawag ito para lamang makipag-usap, nais niyang magpasalamat dahil sa pagpapakilala nito sa kanya sa isang reporter, naisip niya na bigyan ng instructor ng kaunting impormasyon tungkol sa monster hunting, na labis naman ikinatuwa ng guro. Subalit bilang kapalit ay nais niyang humingi ng tulong upang makalabas sa paaralan sa susunod na araw. Kapag ginawa niya ito ay dadagdagan niya ang mga impormasyon na ibibigay niya dito, na mabilis naman sinang-ayunan ng guro. Pahabol pa nito na kapag pumayag itong maging assistant niya ay maaari na itong lumabas araw-araw, na mabilis na tinanggihan ng binata. Sa North Pacific ay makikita ang prisoner transport ship AL-08. Lula nito ay si Desera Bentrick. Inis nitong sinabi na hindi niya inaasahan na ililipat siya gamit ang barkong iyon, at naisip niya na baka dalhin siya sa prison tower,
na matatagpuan sa gitna ng Pacific Ocean. Binuo ang lugar na ito ng isang S-rank constellation na tinatawag na Glory of Non-Possession. Ang kulungan na ito ay kayang gawing normal na tao ang mga contractor na nakakulong dito. Subalit sa isip-isip ni Desera na hindi na iyon mahalaga, dahil ang Bentrick clan ay babawasan ng 5 taon ang kanyang sintensya, kapag sinabi niyang walang kinalaman si Rockdale sa pag-atake kay Joyok, at ang kailangan niya na lamang gawin ay maghintay ng ilang taon. Nang biglang may nagsalita at winika kay Desera na nakakahiya ang kalagayan nito, napabalikwas naman ang hangal at sinabi kung sino ang nagsalita, subalit imbis na isang sagot ay isang atake ang natanggap niya, na mabilis tumama sa leeg ni Desera. Sinabi nito na hindi nila kailangan ng isang hangal na katulad niya sa Greatest Race, kasabay nito ang pagbagsak ng katawan ni Desera Bentrick. Sa Bentrick Manor, dumating na si Rockdale sa England kasama ang kanyang ama na si Ethan Bentrick, pag-alit na tinawag ni Adelia ang pangalan ni Rockdale. Pawisan naman sumagot ang hangal na si Rockdale na tila ba ay paiyak na ito. Sinabi ni Adelia na anong plano niya sa mga pinaggagawa niyang kabulastugan, nangangatog namang humingi ng tawad ito dahil sa kanyang mga kasalanan. Wika ni Adelia na sa tingin ba nito ay maaayos na ang lahat dahil lamang sa humingi siya ng paumanhin, at nais niyang ipaliwanag nito ang buong detalye kung ano ang nangyari, na mabilis naman sinunod ni Rockdale. Labis na nag-init ang ulo ng clan head at winika nito na sa tingin ba niya na makakalimutan niya ang iba nitong kasalanan kung mapapasali niya si Joyok sa Bentrick family. Napatayo na si Adelia at sinabi kung para ba talaga sa pamilya ang ginawa niya o dahil lamang sa kanyang pride. At ang naging resulta ng mga aksyon nito ay nadungisan ang pangalan ng Bentrick family. Malamig nitong sinabi habang nandidilat ang mata ay ano ang gagawin nito ngayon. Mabilis na lumuhad si Rockdale at sinabing kahit na ano ay gagawin niya para lamang maibalik ang karangalan ng Bentrick family. Winika ni Adelia na ano ang ibig sabihin nito, dahil wala siyang ibang nakikitang paraan kundi ang patalsikin lamang siya sa Bentrick family, na labis ikinabahala ni Rockdale nang marinig ang pahayag ng babae. Sumabat naman ang papa ni Bentrick. Wika nito na sobra naman ata ang parusa na ipapataw nito sa kanyang mahal na anak, subalit nakapagribat agad si Adelia. Winika nito kung ganun ay siya na lamang ang patatalsikin niya imbis na ang mahal niyang anak. Pabulol naman sumagot si Ethan sa babae dahil hindi nito alam ang sasabihin. Sa isip-isip ni Adelia ay dalawa lamang ang pagpipilian niya kung ano ang gagawin kay Rockdale, iyon ay ang patayin ito o patalsikin siya. Sinabi ng clan head na sa ngayon hindi niya muna ito patatalsikin, at bumalik muna ito sa Valhalla at doon manahimik, pagpapasyahan niya ang gagawin dito pagkatapos niyang makipagkita kay Joyok Kim. Labis naman ang pagpapasalamat ni Rockdale na halos halikan na nito ang sahig, sinabi naman ni Adelia kay Ethan na, bantayan nito ang mahal niyang anak dahil sa aksyon nito nakadepende ang mga tadhana nilang dalawa, na mabilis naman sinang ayunan ng papa ni Rockdale. Sinabi ng clan head na maaari na silang magsilayas, habang papalabas ay winika ni Ethan sa anak na kailangan na nitong magpakabait at huwag nang gumawa ng anumang gulo. Wika nito na hindi ba niya narinig ang babae na sa ngayon ay hindi siya mapapatalsik, dahil maraming media ang nakatutok sa kanila. Subalit kapag kumalma na ang sitwasyon siguradong hindi magdadalawang isip ang clan head na patalsikin siya sa Bentrick family, kailangan niya nang gumawa ng paraan bago pa man mangyari iyon, at wala na siyang ibang pagpipilian pa, sabay winikang kailangan niya ang tulong ng kanyang ama. Sumang-ayon naman ito at winikang basta't manahimik na lang muna sila sa ngayon. Ilang araw ang nakalipas, sa Valhalla Academy. Sinabi ni Instructor Eagle na ang Bentrick clan head ay patungo sa Valhalla ngayon upang humingi ng tawad, tugon naman ng ating bida na wala siyang kailangan sa clan head, at isa pa ay sinabi na nito na wala silang kinalaman sa nangyari. Subalit ipinipilit ng instructor na ginagawa lamang ng clan head iyon dahil iyon ang kanyang gampanin at pupunta siya sa Korea para lamang humingi ng paumanhin. Isip naman ng ating bida, na kung nabigyan na kaya nila ng parusa si Rockdale kaya't ipinapakita nito na wala silang dapat itago, nabubuisit na isip nito na ayaw niya talagang makipagkita dito. Sinabi ng instructor na Miss Keisha at si Instructor Lee ay hindi komportable sa mga nangyayari. Kahit na may pangyayaring pag-atake sa isang estudyante ng Valhalla, at umamin na ang umatake na si Rockdale ang pasimuno, at maging ang recording na ibinigay ng binata, gagawin nila ang lahat maprotektahan lang ang kanilang pangalan.
Para sa proteksyon ng estudyante, tama lang na dapat matanggal si Rockdale sa paaralan at tanggihan ang nais ng clan head, subalit kamakailan lamang ay nag-donate ang Bentrick family ng napakalaking halaga sa ating paaralan. At dahil ang pinagkukunan ng pangangailangan ng paaralan ay mga mula sa donasyon ng malalaking pamilya, mas nais na lamang manahimik ng paaralan sa mga nangyayari, dahil sa pinagsasabi ng instructor ay wala nang nagawa ang ating bida kundi pumayag na lamang na makipagkita sa clan head. Nagtataka naman ang instructor kung bakit tila normal ang asta ng binata ngayon, tugon ni Joyok na palagi naman siyang normal, nang biglang may kumatok mula sa pintuan. Sinabi ng instructor na mukhang dumating na ang clan head, kaya't lalabas na siya upang makapag-usap sila ng maayos. Agad naman binati ng instructor si Adelia at Winika na maaari na itong pumasok. Nagtungo naman ang babae sa ating bida, at winika nito na masaya siyang makilala ang binata, at siya ay ang clan head ng Bentrick family. Kalmado namang sinabi ni Joyok na ikinagagalak niya itong makilala.